Ikaw ba Hudyo ka? Oh, ba't yan ang bungad ko? Maraming Kristiyano ngayon nalilito. Hudyo ba sila? Ina-apply nila yung pang-Hudyo sa ating mga Kristiyano. Alam niyo po ba, ito tapatang marangal. Yung institutional church, yung church na kung saan, halimbawa na born again ka, tapos babautismuhan ka, di ba ganyan ang style nila? Tapos itatanim ka kuno sa church. O yan. Tapos sasabihin nila, dyan ka lalago and all that. Alam niyo po ba yung kaisipan na yan, kaisipan ng Old Testament? Hindi niyo ba alam na tayong mga born again Christians, tayo ang church. Hindi ang building, hindi ang samahan. Pero, don't get me wrong, ang mga Kristiyano, hindi mapigilan ang sarili na hindi mag-gather. Lagi po tayong nag-gather. Pwede tayong mag-gather sa mga lumang sinihan, sa Jollibee, di ba? Bongga yun Tapos sa mga lumang mga places na hindi na ginagamit like mga old gymnasium and all that, old schools. Tapos pwede rin tayong mag-gather. Kami, personally po, madalas kami mag-gather sa mga kasamahan namin, sa mga bahay kubo. Yung mga parang bahay kubo na wherein presko ang pakiramdam nyo. Doon po. Dahil ang church po tayo. Tayo mga believers and church. Okay. Ano yan nasa litratong yaan? Ayan ang temple ni King Solomon. Makinig po kayong mabuti dahil napaka-importante po nito at lalaya kayo right after. Ang templo po ni Solomon ang pinaka-bongacious, pinaka-bongga sa lahat ng templo. Dalawa lang naman po ang templo. Templo ni Haring Solomon at templo ni Haring Herodes. Tapos, why in the world that Solomon was the one was being asked by God to build it, the first temple? Dahil nabahira ng mga dugo, ang kamay ng kanyang tatay na si David. At alam niyo sa Old Testament, maselan maselan ng patakaran So, pag ikaw ay medyo bad, at hindi maganda ang mga naging records mo from the past, you killed a lot of people. Siyempre, mandirigmayang si King David So, naintindihan naman natin yaon. At nabahira ni ika ng dugo ang inyong mga kamay, so hindi ka pwedeng atasan sa isang napaka-importanteng task of building God's temple. Makinig pong mabuti. Ang God's temple po during the Old Testament times ay diyan siya nananahan. Yun ang patakaran. Ang Holy Spirit nandoon. Yun ang patakaran. Ang Holy Spirit, makinig pong mabuti. Sa Old Testament, pag mabuti ka, nasa iyo. Pag bad ka, aalis. Ang Holy Spirit during that time ay pupunta at aalis. Why? Dahil yan ang kanilang covenant during that time. Hindi ganun ang Holy Spirit dahil ganun ang nature niya. No, ang nature ng Holy Spirit, sasayo siya at hindi na siya aalis. Pero bakit ganun sa Old Testament? Dahil yun ang covenant ng mga Hudyo during the old times. Paano ba nangyari ang batas? Paano ba lumabas ang batas? Ang mga humingi ng batas ay ang mga Hudyo. Bigyan mo kami ng batas o Yahweh at susundin namin. Ayan. O fine, mayabang pala kayo. Bibigyan ko kayo ng batas. So nagbago ang covenant. Tandaan nyo, bago ibigay ang 10 Commandments, grace po ang lakaran noon. Diba? Tingnan po ninyo Isipin nyo. Basahin nyo po ang Bible. Maski reklamo ng reklamo yung mga tao. Diba? Dahil ang covenant noon ay grace at wala pa yung 10 Commandments na yan, hindi nagagalit ang Diyos sa kanila. Pinagbibigyan sila. Hindi po ba? Tingnan nyo, inispare pa sila sa Egypt, iniligay sila sa place na kung tawagin ay Goshen. That's grace. Inispare ka. Pero mga tao mayabang, bigyan mo kami ng batas. Nagbago na. Nagbago ang covenant ng Diyos sa kanila. Nagbago rin ang trato ng Diyos sa kanila. Dahil sinunod lang ng Diyos yung kanilang puso. At tingnan po nyo nangyari. Yung unang commandment na ibinigay ni Yahweh o ni Jesus. Si Jesus po si Yahweh. Don't get confused. Si Yahweh po yun si Jesus, hindi pa nagkatawang tao. Yung binigay ni Jesus, kanalan po natin, kay Moses na first commandment, huwag kang gagawa ng anumang ribulto. Yan ang unang ginawa ng mga Israelita. Nainip sila. Wala pa si Moises. Bla bla bla, chu chu chu, etc. etc. Sabi ng Diyos, bumaba ka na, Moises. Nagwawala na yung mga tao sa ibaba.
gumawa ng guya. Nakita ni Moises, sa galit ni Moises, yung 2 tipak ng bato na ibinigay ng Panginoon sa kanya, itinapon niya, inihagis niya. At sa galit din ng Panginoon doon sa mga lumabag sa unang utos, nadedo silang lahat. 3,000 ang nategi. 3,000 tegi. Dedo. Yun. Palpak pumalpak. Unang commandment pala, humingi-hingi kayo ng batas Tingnan nyo, kasalanan nila, humingi sila, gagawin daw nila. Kasi meron silang pagmamayabang na piling nila, mapiplease nila ang Lord. Ganyan po ang idea ng temple. Ang temple, makinig mo mabuti, ginawa yan, sa Old Testament yan, para dyan matutupad yung pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan ayon sa covenant na hiningi nila kay Yahweh. Paano yun? Magdadala sila ng offering at titignan ng high priest yung offering. Kung perfect yung offering, papatawarin ka. Good for 1 year. Bumalik ka again next year. Yan po ang purpose ng temple. At syempre, napakaganda po ng templo. At ang templo po noon ay yari sa bato. Kung ang templo noon ay yari sa bato, yun ang templo. Hindi templo noon, makinig po mabuti, hindi templo noon ang katawan ng mga tao. Ang templo po noon, makinig po, bato. Yung tipak ng bato, yung kaganda. Napakaganda po ng templo ni Solomon. Believe me. Sabi ng mga Bible scholars, walang kasing bongga, walang kasing ganda. Okay? Magandang maganda. So, yun ang nangyari. Yun ang templo. Okay? Kung pupunta ka ron, mapapatawad ka, mag-o-offer ka. Pero tingnan nyo, meron na po akong napipicture na grace doon. Bakit? Tingnan nyo, ang titignan ng high priest, hindi naman yung makasalanan na nagdala ng offering. Ang titignan ng high priest, yung offer. Meron po doon picture of grace Kasi ganun po yung naging patakaran sa New Testament, sa New Covenant. Si Jesus, ang ating perfect offering na matay sa cross para sa atin, once for all time, makinig pong mabuti, once for all time. Hindi na pwedeng ulitin. Tetelestai, naganap na, blah, 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 etc., etc. Amen? Amen. Okay. So, for God so loved the world that whosoever believeth on Him will not perish but will have everlasting life. Kung sino ang tatanggap kay Jesus as Lord and Savior, personal Lord and Savior, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Forever na po yun. Hindi mawawala ang kaligtasan. Why? Dahil ang Holy Spirit naka-indwell na doon sa tumanggap kay Jesus. Sino yon? Ang mga born-again Christians. Tayo po yon. Palakpakan natin si Jesus. So ngayon, nasaan ngayon ang temple? Wala na. Tayo ang templo ngayon. Hindi na po yung bato. Ang templo ngayon ng Holy Spirit ay tayo. Tayo. Itong katawan natin ito, itong ating one kata, ito ang templo ng Holy Spirit. Kaya mga nagsasabi ngayon ng mga pastor na, pumunta ka doon, mag-church ka, mag-isip-isip po kayo. Tayo po ang church, hindi yung building, hindi yung samahan nila. At lalong hindi yung institutional nila na may pastor na tatayo. Hindi, that's not it. That's not Christianity. Ang totoong model po ng church sa Bible, sa New Testament po, I'm talking about the New Testament church model, house church. Ibig sabihin, malaya kayo. Walang magmamaniobra sa inyo, walang magmamanipula sa inyo. Dahil sabi ng Bible, ang teacher ninyo ay ang Holy Spirit. Sabi ni Jesus, ang teacher niyo ang Holy Spirit. Diba? Well, totoo po na tayo po nagpapamentor, meron pong mga, ibig sabihin, nagpapalakasan po tayo. Yun po ang pinaka-purpose, no? Magpalakasan tayo. Pero wala yung isang tatayo na parang siya lang ang pastor na siya lang ang magmamanipula ng church. Ako po nalin lang po niyan ng sistemang yan. Okay? At marami pong katuruan dyan na talaga naman pong outside the Bible and outside of this world. Naku po. Yung institutional church. At saka wala kang makikita mga disciples na tinawag na pastor. Si Pedro hindi nagpatawag ng pastor. Si Paul hindi tinawag na pastor. Si Jesus lang ang tinawag na pastor. Why? I am the good shepherd, sabi niya. So si Jesus ang ating pastor. Tayong lahat, meron tayong gawaing pastor. Ibig sabihin, binigyan tayo, yung task ng gawain ng pastor, binigay sa lahat ng believers yan. Paano? By sharing the good news. Nag-share tayo ng good news. Yun ang work ng pastor. Amen? Pero, yung totoong pastor si Jesus lang po. Jesus alone is the pastor. Yun po ang gusto ko pong sabihin ngayon. Kaya ang templo po ngayon tayo na, hindi ang templo na bato. Bye-bye for now.